Good day. Pag-usapan naman natin ang HTML text elements. Nakapaloob dito yung paragraph, yung horizontal rule, at yung pre-formatted text. Tatandaan ninyo kapag sinabi nating paragraph, ginagamit natin siya kadalasan sa mga description na nilalagay natin sa ating web page. Then, yung horizontal rule naman, ginagamit natin ito to separate yung mga description na yon or yung content na nilalagay natin sa ating web page. Ito yon yung nakikita yung line. Okay? So, kadalasan yan para ma-group or ma-separate yung magkakagrupo. Then last, yung pre-formatted text naman, ginagamit natin ito para kung paano nyo siya nilagay dun sa code, ganun din magre-reflect sa ating browser. For example, ito. Yan, formatted text. Then, may space, no? Or bumaba na siya. Then, spacing and line breaks. Preserve. So, ibig sabihin, kung ano yung nakikita nyo dito sa ating browser, ganun din natin yan tinype doon sa ating code editor. So, simulan na natin yung pagko-code. Last time, na-tackle na natin yung headings. So, this time, create tayo ng bagong file. Then, ipangalan na lang natin dito, number 7. Then, HTML text elements .html. So, wag natin kalilimutan ilagay yung file extension. Then, lagay na natin yung doc type. Then, of course, meron tayong HTML. Yan. Then, maglagay na rin tayo ng language. So, ang ibig sabihin ng attribute na ito ay language. Lagay natin yung kadalasan na ginagamit, which is EN or English. Ayan, sa may nadagdag. Then, sa HTML natin, lagay tayo ng head. Then, ang ilalagay natin dito ay yung title. Then, ipangalan na lang natin dito, HTML text elements. Ayan. Then, after ng head, pwede na natin ilagay yung body. So, dito sa body, ang nakapaloob ay yung H1. Kita ng H1. Then, HTML text elements. Para bukod dun sa title na makikita natin sa tab, meron din dun sa pinaka-browser. Then, separate natin para organize yung ating code. So, lagay tayo ng H2. Ayan. So, dahil pinaka-title natin ay H1, pwede tayong gumamit ng mas mababa na, which is H2. Ayan. Then, number 1, paragraph. Then, lagay natin dito and LT. Tapos yung paragraph. Then and GT or greater than. Ayan. So, para makikita natin yung less than sa greater than, tapos nasa loob yung P. Ibig sabihin, yun yung ginamit natin for paragraph. Then, gamit na tayo ng paragraph. Then, explain natin, a paragraph is defined using the. So, pwede tayo dito gumamit ng code element para mailagay natin yung less than, saka greater than, and LT, and GT,
Ayan. Then, after nung code, type natin tag. Ayan. Then, grouping text with automatic space above and below. Ayan. Then, after nyan, lagay tayo ng example. Siyempre, paragraph pa rin yung gagamitin natin dito. Example. Gamit tayo ulit ng code element kasi nasa loob siya ng paragraph. And then, ang content ng code element natin, %lt, tapos p, %gt. Then, text here. Text here. Then, %lt, tapos /p. So, ang nilalagay natin dito sa code ay yung code ng p element. Ayan, kaya may start tag sa closing tag. Then, %gt. Yan. Ba? So, ito yung ating paragraph. Try natin i-save. At puntahan natin yung ating yan. So, ito siya, no? So, naglagay tayo ng heading, paragraph. Ayan. Tapos, ito yung nilagay natin dun sa code element. Ayan. Okay? Di ba? Pwede natin magawa yung start tag at closing tag using code element. So, balik tayo dun sa code natin. Lagay naman natin yung horizontal rule. So, gamit pa rin tayo dito ng H2 kasi magkaka-level lang naman ito. So, number 2, horizontal rule. Yan. So, ang ginagamit natin dito, copy na lang natin to, is HR. Yan, di ba? Then, gamit tayong paragraph para ma-explain yung ating HR element. So, lagay natin to. Copy natin yan. Siyempre, gagamit tayo dito ng code element. Yan. So, kinapy-paste ko na lang to para mas mabilis. And, tag creates a horizontal line to separate content. Ayan. Then, tooldoc. Then, pwede natin lagyan ng example. So, copy natin to. Ayan. Tapos, alisin na lang natin tong text here. Lagay lang natin yung HR. Siyempre, wala tong closing tag. Kaya, alisin natin tong sumunod. Ayan. So, ampersand, yung less than, saka ito yung greater than. Then, lagay na natin example. Lagay tayo ng HR. Ayan. Then, save natin. Balik tayo dun sa output. Try natin i-refresh. Ayun. So, number 2, horizontal rule. Then, ito na siya. Yung explanation natin. Then, ito yung pinaka HR. Yan, yung line na yan. Okay? Last, lagay na natin yung pre-formatted text. So, gamit pa rin tayo ng H2. Then, palitan natin to ng number 3.
pre-formatted text. Then, papalitan natin to ng pre. Ayan. Then, explain natin. So, ang pre-formatted text. So, lagay natin to. Copy na lang natin to. D. Ayan. Siyempre, lalagay natin yan sa code element. Then, paste natin. Ayan na yun. Pre-formatted text. So, the pre tag displays text exactly as type, preserving spaces and line breaks. Then, lagay tayo ng example. So, lagay tayo ng example. And copy na lang natin to para mas mabilis. So, example. Tapos, palitan natin to ng pre. Ayan. Tapos, lagyan natin ng closing tag. Siyempre, may closing tag to. So, gayahin natin itong sa P. Ayan. Space na lang natin dito. Palitan ko na lang to ng pre. Ayan. Tapos, sa pagitan ng start tag sa closing tag, ilalagay natin yung formatted text. Formatted text. Yan. Or, pwede natin liitan to. Then, lagay na natin yung pinaka-example. So, gagamit tayo ng pre. Tapos, lagay natin formatted text. Yan. Tapos, baba natin. Yan. Baba natin. Then, spacing and line break reserve. Ayan. Okay, testing natin kung ano yung magiging output. Balik tayo dito, then refresh natin. Okay, so ito siya. So ito yung H2. Ayan, nilagay natin kung ano yung element na ginagamit. Then ito yung explanation. Then ito yung example. Naglagay tayo ng start tag, saka closing tag. Tapos, ito na yung nilagay natin. Ayan. Kung mapapansin niyo may space. O, kasi nga, pagdating doon sa code natin, binaba natin. Ayan, may space din siya. Okay? So, yun yung purpose ng pre-formatted text. Kung paano natin siya nilagay sa code, ganun din natin makikita dito sa browser. Okay? So, sana maliwanag kung ano ang purpose ng paragraph, ng horizontal rule, at ng pre-formatted text. Okay? That's all for today. Thank you.